Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong pagre-resign. Ba, agad-agaran ng pagre-resign ha? Parang nagmamadali pa. Diba? Matapos banatan ito ng mga vloggers kahapon. Talaga hong nanggigigil kami sa sobra, sa labis-labis nilang kapabayaan, sa fake news, sa labis-labis na pangungonsinti nila. Ako'y naniniwala ho na kinukonsinti nila itong mga fake news peddlers na kumakalaban sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Unang-una, hindi naman ito talagang galing kay PBBM. Tauhan pala ito ni Gloria Arroyo. Tapos galing rin ito kay Duterte. Alam ko nung kinuha ito bago mapunta dyan, kapalit nung isang pasaway din, si Trixie, galing ng LTO. Bagamat attorney ito ha. Diba? Pero ang nakakapesti po kasi, bakit ang kanilang polisiya sa PCO ay kapag yung naglabas daw ng maling balita, fake news peddler, ay hindi raw po reliable, anak ng putya. Sino ba naman ang fake news peddler na reliable? Sige nga ho, common sense lang naman yan. Di ba common sense? So paano mangyayari na fake news peddler tapos reliable? Ano yun? Pwede ho naman yata reliable fake news peddler. Baka ganun. Ang unreliable fake news peddler, baka yung hindi nila kilala. Baka ganon. So pagkakilala nila, hindi nila papakialaman. Kasi baka buhay nila ang ungkatin. Di kaya ganon, ano? Kasi nagtataka ako bakit nagkaroon sila ng ganong klaseng policy? Doon nga uminit ang ulo ko Ninamami Peng, nang-block na nga yung tao ng mga taga-PCO Meron naman pala silang isasagot na may plano ng lakad ng presidente na ang presidente magkakaroon pa nga. Sinabi sa amin yung kahapon through sa isang kasama namin na si PBBM may event siya ngayong araw na to. Magkakaroon ng nabanggit niya kahapon, cabinet meeting, full cabinet meeting, tapos site inspection siya nung baha. Tapos yung yung pre-recorded na pinakita nila na gabi, late na lang na i-ere siguro dahil sa kapangitan ng signal gawa ng bagyo. Ito hong meeting niya sa NDRRMC, 'di ba? At ito namang ating presidente, 'di ba? I don't know if it was a coincidence na yung bagyong Karina, yung suot niyang puti at saka yung suot niyang jacket na pula, yung pinakita ko sa inyo kanina dito, ito. Yaan, pareho din. Kaya tuloy sabi nila iba, AI lang daw o kaya naman ginamit lang yung video nung panahon ng Karina, tapos yung voice ni PBBM doon ay AI lang daw. Tragis na yan. Tapos si Cathy Binag, dumali na naman ang buruha. Sabi ni Cathy Binag, hindi, fake daw yan. Yan, nakikita niyo yung background na yan, fake yan, labas ng bintana. Fake daw yan. Pati yung tunog kasi hindi raw po pwede na mag-helicopter si PBBM dahil daw po malakas daw po ang hangin. At saka may ulan pala, may ulan. Sabi ko nga ano ba naman tong taong ito? Nasa pekpek yata ang utak nito. Siyempre, hindi papayagan niya ng air transportation, di ba? ATO ba yun? Na lumipad yung helicopter kung hindi kakayanin ng specification itong helicopter niya to. Kaya nga hindi agad sila nakapag-inspection ng kasagsagan ng bagyo Maniwala kayo na peke kapag kasagsagan ng bagyo, lumilipad ang helicopter. Di ba? Siya na malakas. Mga gago talaga Ito pa ba ang pre-recorded? Ano yun? Paplanuhin ng presidente? O sige Okay? Ngayon ito naman yung problema namin. Naku, yung pumalit. Pero bakit nga raw po siya? In fairness bakit po siya biglang nagbitiw sa pwesto? Ito ngayon. I don't know kung totoo ito. Mr. President, ba't nyo naman i-recycle? Pero ang dating po nito, tinapon po siya sa Taiwan nagbitiw na bilang kalihim ng PCO, si Atty. Sheloy Garafil. Nakatakda kasi itong italaga bilang mamumuno ng MECO sa Taiwan. Yan, papalitan niya sa MECO si dating Labor Secretary Silvestre Bello III. Yan, pansamantalang hahalili sa kanyang pwesto sa PCO si Secretary Cesar Chavez. Naku po. Sabi nga ng mga kaibigan natin, naku po, isa ring basura yung ipapalit. Pero pansamantala lang naman yan, di ba? Maureen, sana pansamantala lang.
Pansamantala lang sana, sabi niya. Uniform yung polo shirt ni PBBM. Ano pala gusto ng mga daily sheets na magsuot ng bagong jacket si PBBM kada labas niya sa publiko? Eh, ganun na nga kasi mga engot sila eh. Alam niyo kahit naman nag-iba ng jacket ang Pangulo natin, iisa pa lang rin masasabihin nila, 'di ba? Pre-recorded 'yan. Sus Mariosep, ayun nga sabi ng Pangulo, "Hey, do I look sick?" Ay ano yun eh, gabi yun eh, naniniwala ako yung sa NDRRMC na yun. Kasi nga nabanggit ng taga-PCO na sinagot na rin namin yan yung na fake news yung ikinalat na yan. Ganun. Eh kaya lang, sinagot nila, hindi naman sa amin nakarating. Sabi ko nga, dapat ganito. Dahil hindi naman kasi bahagi ng Malacanang press corps. So dapat kayo mag-reach out. Now, eto sinagot namin, sinagot ng Pangulo. Eto video, mga vloggers. 'Di ba? Oh, correct. Iskonian po yung pinalit. Iskonian yung pinalit eh. Yan oh. O nga gawain kasi nila yung mag-AI, mag-peke eh. 'Di ba? Yung pulboronic video. No? Ang problema kasi dito kay Cesar Chavez, iyan ho yung tanong namin, Mimi. Yan. Eh, ang problema diyan, siguro due to the urgency of the situation, 'di ba? Alam niyo palagi, ito I don't know if you agree with me, sana hindi kayo mag-agree. Ang dapat po nilang ilagay diyan sa PCO, yun pong may tawag dito, maglagay sila ng minalalaman po sa communication. Papaano hong communication? Ito ho yung mangangalaga sa tamang information. Hindi ba, Maureen? Yung tamang information ang tawag dito, ang papangalagaan. Halimbawa, nilabas nila, may ganitong kwento na namang nilabas. Agad-agad, i-verify nila. 'Di ba? Ididibang agad nila. Ang dami nilang tauhan. Ang daming ang cubicle dun eh. Ang dami nilang tauhan ng PCO na 'yan. Oh, eh bakit hindi para silang isang malaking printing press eh. Dahil nagtrabaho sa printing press dati eh. Oh. 'Di ba? Dapat ang gawin nila diyan, eto i-debunk niyo 'to. If we need to contact the president, if we need to see the president to show proof of life para itong mga balitang ganito, masunog ka agad. Dapat ganoon. Ang dapat pong ilagay nila diyan, maglagay ho sila ng vlogger. Lagay nila to si Maureen. Maganda pinag-aralan niya ni Maureen. 'Di ba? At saka talagang updated dito. Dapat maglagay sila ng mga ngasiwa para po sa pagdidebunk ng mga issues. Ako okay na ako I don't need. I'm happy what I'm doing. Okay, nahawak ko oras ko, I can see my pets, my kids. Okay na ako ron. 'Di ba? Hindi yung maglalagay ng natural na lumaki na lamang po sa farm, 'di ba? Tapos titingin, ay fake news. Okay, nalaman mo fake news yung balita. That's not enough. 'Di ba? That's not enough. Kasi hindi naman po nalaman ng taong bayan. 'Di ba? Sabi ni Maureen, okay naman siguro Cesar Chavez sa PCO, kaya lang expect tayo na old school style ang bagong PCO. Eh di wala ring kwenta. Sana wag maging walang kwenta. Hindi kasi naging markado po sa amin ito. Naalala lang namin yung ginawa niya noong 'di ba etong Daily Tribune nag-post ng mga pinagsasabing fake news nito ni Morales. Syempre para mag-viral sila na si PBBM nag-coke noong 2012, blah blah blah, yung kwento niyang ganon. Tapos pinost nila. Ngayon, sumagot ang PIDEA. Sinabi, mali yan, negative yan, di ba? Ano nangyari? Dinilit ng Tribune nang wala man lamang pong public apology sa ating presidente. Kanino sila nagpadala ng apology? It was a personal apology kung tutuusin. Pinadala si Cesar Chavez. And then si Cesar Chavez ang nag-upload. Di ba dapat ang ginawa nila roon ay ni-request niya na i-letterhead ninyo ng Daily Tribune yan. Ganon. At i-upload ninyo sa inyong sariling news website. I-upload nyo sa inyong social media account. Dapat ganon. Walang parang kinonsinti niya lang eh. Di ba? Mike Abe, pwede rin kung ayaw ni Maureen. O kaya maganda, pareho sila ni Maureen. Di ba? Maganda PR ni Cesar Chavez. Yan naman kung saan may magandang hangin. Doon yan si Cesar eh. 'Di ba?
Ay nako, sana lang maging, effective siya diyan. Pero ako I agree diyan, Mike Abe, 'yan. Mike Abe ang, ilagay nila sa PCO, tapos si Mike Abe, ilagay nila etong si ano, si Maureen, 'yan. Laging updated 'yan si Maureen, ako laging outdated ako, eh. Late ako lagi mag-ano, magtalakay. Okey? Alright, so yun na 'to. And again, congratulations pa rin po kay Cesar Chavez. Sana maging matino siya diyan at, maging maagap at baguhin ang polisiya. Alisin ang polisiyang bulok ng PCO na na 'pag hindi reliable hindi reliable fake news peddler, ang nagbalita din nila papansinin, eh di kawawa ang taong bayan, maliligaw nila, eh di tuwang-tuwa ang mga demonyo sa pagkakalat ng maling balita. At kami hirap na hirap kakadibang kasi kami ang magmumukhang sinungaling kasi why should we speak in behalf of the president? Eh, ang presidente mismo, hindi mahagilap. 'Di ba? Merong nga malapit sa kanya, nandiyan ang PCO, hindi man lamang maglabas ng katibayan ng proof of life para makontra yung pinagkakalat na code blue ang Pangulo. 'Di ba? Marami tayong mga kababayang nag-alala rin doon kahit papaano. Oh. Pero wala talaga eh, gago talaga 'tong mga 'to eh. Ang masakit pa rito ha, talagang hindi ko makakalimutan yung I believe that was kailan ba yun? Kailan lang yun eh. Na bibigyan kami ng ano ng pag-load token, putang ina yun, ₱500. Ano yung gusto niyo kaming alagaan? Ano ba yan, ano ba yan, pamasko dahil eh, kami nagdidebunk sa mga kawalang hiyaan ng mga didilis at ng mga pakyunista sa ginagawa nilang pag-fake news sa Pangulo. Putik na yan. Hindi namin yan dinemand. Ang hinihingi namin po talaga sa PCO ay information na magagamit sa pag-debunk. Para saan pa tinatawag kami ng mga tao na BBM vloggers? Bagamat kami ay independent. Kanya-kanya nga kami ng studio. Kanya-kanyang sulok nga kami ng bahay namin eh. 'Di ba? Sa tricycle, sa sasakyan, yung mga yayamanin na meron sa sasakyan. Kanya-kanya kami diskarte. Ay nako. Okay. Oh, tao po ni Yorme yan eh. Yan. Baka maisog din ba sila? Siguro, wag naman sana, 'di ba? Sabi ko, kailangan, sir, responsive sa SOCMED, tapos may legal background. Correct. 'Di ba? Para ma-identify agad if suable yung mga pinapakalat na fake news. I totally agree with you. Kaya nga, ang dapat pong ilagay, total may mga abogado naman sa PCO. May mga abogado ron. Ilagay nila dyan either Mike Abe or Mike Abe and si TPN, si TPL3. 'Di ba? The political labandera. O di duguan ng puso ng mga ng mga pakyunista at saka ng mga didilis pagkaya ng ginawa ng Pangulo. O, 'di ba? Okay?